So, isa pong nakakagulat, malungkot na balita po, no, na pumanaw na po si Ma'am Mercy Sunot. Siya po ang bokalista ng bandang Aegis. According nga dito sa GMA Network, Aegis vocalist Mercy Sunot has passed away due to cancer. It is with heavy hearts that we share the news of passing of Mercy, one of the beloved vocalists of Aegis band, sabi dun sa kanilang Facebook page. Mercy's sister Stephanie Ken, who also happens to be her bandmate, changed her profile photo into a black image. Over the weekend, Mercy took social media to ask for prayers after she underwent lung surgery. Also, according din dito sa mga TikTok posts ni Ma'am Mercy, sinishare niya dito yung kanyang battle against breast cancer. And na-share niya rin dito na naoperahan nga siya sa baga at na-ICU siya. Magising, maligo, para i-celebrate kong mag-isa ang birthday ko. Mahirap. Mahirap sa ibang bansa na nag-iisa ka lang. So itong video ni Ma'am, this was November 7. So kitang-kita naman natin ang sigla niya tingnan dito, no? Talagang hindi halata na may pinagdaraanan si Ma'am. So nabanggit niya nasa ibang bansa siya and doon siya nagpapagamot ng kanyang karamdaman. And kita naman natin dito sa kanyang hashtag breast cancer warrior. So hindi ko sigurado kung anong stage na ng breast cancer ni Ma'am, no? Nandito siya sa ibang bansa. Tapos katabi nito, lung cancer warrior. So clearly, dalawa po yung uri ng cancer na nilalabanan ni Ma'am Mercy nung nasa ibang bansa siya. Breast cancer tsaka lung cancer. Hindi ko lang sigurado kung yung breast ba yung nauna or yung lung cancer yung nauna or sabay. Pwede po kasing sabay yan. Pero kadalasan sa mga pasyente ko before, kapag breast cancer patient, napakabilis po niyan kumalat lalo na papuntang baga. Ang dami ko pong mga cases before na breast CA, stage 4, ang kalat niya sa atay o kaya sa baga. So ito po isang pasyente po ito, no, na merong left breast mass. So ito ay 55 years old female. So kung makikita natin sa CT scan. So again, sa CT scan nakahati yung katawan ng pasyente. Ito yung puso ng pasyente. Ito yung dibdib. Dalawang dibdib ng pasyente. Ito yung kaliwa. Ito yung kanan. So kung makikita natin sa kaliwa, may bukol na hindi natin makikita sa kanan. Ito normal po yan. Ito yung pinakabukol. So, yan po yung itsura ng breast cancer sa CT scan. And kapag kumalat po yan sa baga, ganito yung itsura niyan. Ito, same patient, yung pinakita natin kanina, pero after niya maoperahan, tinanggal na po yung dalawang dibdib niya dito. Kaya kung makikita natin, implant na lang po ito. Yan, implant na lang to, yung sa kanan tsaka sa kaliwa. Parehas niyang pinatanggal. Pero sa kasawiang palad, after several years, nagkaroon po siya ng kalat dito sa kanyang baga. So, kumalat sa kaliwang baga. Ito po yung pinaka-cancer sa kanyang kaliwang baga. Na, sabi sa report, galing dun sa breast cancer niya. Very rare po na magsabay itong lung and breast cancer, lalo na sa mga kababaihan. Mas common talaga yung breast. Pero pwede pa rin po yan magsabay, although very rare. And sabi ko nga kanina, kapag medyo matagal na and medyo stage 4 na talaga yung breast cancer, most common talaga sa baga yan, kumakapit or kumakalat. May appointment ako ngayon. So, once a month ako nagpapa-lab draws. So, blood test once a month. Tapos, 12 na pala ang aking surgery sa lungs. So, pag-pray niyo po ako. So, ito 1 week ago. So, mga November 11, tapos na-operahan siya 12. Ang bilis talaga ng pangyayari, kaya nakakagulat at nakakalungkot talaga. So, after ng clinic, dadaan ako ng CVS para kunin ko yung gamot na Tagriso. Ubus na kasi. Yun yung pang lungs, para sa lungs kong gamot. Everyday ko po yun iniinom. Ang plano sa kanya ng mga doktor sa ibang bansa ay operahan sa baga, hoping na matanggal yung bukol na nandun, kung primary bukol man yun or baka kalat sa breast cancer. Ako, personally, yung mga nakita ko before na may lung metastasis, ang unang ginagawa talaga dyan ay kinikimotherapy, pinapalit muna yung bukol bago operahan. Pero still, depende pa rin po yan sa stage ng inyong cancer and depende po yan sa decision ng surgeon nyo tsaka ng oncologist nyo. Meron akong schedule ngayon for MRI sa breast. So, 7:30 aking schedule. So, waiting na lang ako tawagin. Tapos na ako mag-check-in. Yan, Diagnostic Imaging Center of Excellence. Kailangan ng MRI para alaman kung tatanggalin na yung bukol, kung lumiit na ba siya,
Sa pagkakaintindi ko, dapat for MRI siya. So, ang MRI po ay isang uri pa rin po yan ng imaging or diagnostic imaging na kung saan aalamin po yung status ng breast ng pasyente. Helpful to para sa mga breast cancer patient para malaman yung status ng bukol, kung saan ba siya kumakapit, kung gaano ba kalaki, ano yung mga organs na naapektuhan, tsaka para matulungan yung mga doctors kung anong approach ng operasyon yung pwede gawin sa inyo. Tapos na yung surgery ko sa lung, pero biglang nahihirapan ako huminga. So, dinala ako sa ICU. May inflammation ng lungs ko. So, ginagawa na nila ng paraan. So, pag-steroids ang pinainom sa akin ng doktor. Immediately after ng operasyon, nakita naman natin yung pagbabago sa health status ni ma'am. No, kanina medyo okay pa siya, nanghihina lang, pero nakakapagsalita, nakakapaglakad. Pero ngayon nandito daw siya sa ICU after siya operahan. And meron daw siyang pamamaga sa kanyang baga at may tubig sa baga. And binibigyan nga siya ng steroid para kahit papaano ay makontrol yung inflammation. Ang steroid po kasi yan yung kadalasang binibigay talaga namin para mabawasan po or para humupa yung pamamaga sa katawan ng tao. Reminder lang po na iba tong steroid na to dun sa mga steroid na ginagamit ng mga bodybuilder, yung mga anabolic steroid. Ibang uri po ng steroid yun, yung mga pampalaki ng katawan. And itong mga steroid na para sa pamamaga, hindi po yan basta-basta iniinom, dapat po kailangan yan ng reseta galing sa doctors nyo. Kasi kailangan po yan ma-adjust yung dose. Kapag na-overdose po kayo ng steroid, marami pong side effect yan. Ilan sa mga karamdamang niresetahan ng steroid, kasama dyan yung asthma, rheumatoid arthritis, mga lupus, tsaka mga autoimmune disease. Para sa inflammation. Pag-pray na ako, guys, please. Pag-pray na ako na natatapos ito pagsubok na ito. Pag-pray na ako. Grabe, dito 2 days ago lang, no? Tapos ngayon, pumano, napakabilis po ng pangyayari talaga. So, pag-usapan natin itong karamdaman na breast cancer. Ito pong breast cancer, very, very common po yan sa mga kababaihan. Pagpatong ng 40 to 50 years old and above, may risk factor na po agad, lalo na kung may family history. Kadalasan po ang mga sintomas niyan ay kapag may nakakapang bukol, yung iba parang jawline lang or parang yung iba parang munggo nga lang kalit nakakapanan nila. Yung iba naman may nakikitang discharge, may lumalabas sa kanilang dibdib. Yung iba nagkakaroon ng kulubot sa kanilang balat sa dibdib or bigla naman nagkakaroon ng mga rashes. Ilan sa mga risk factors niyan bukod sa pagiging babae ay yung ating edad. Yun nga, sabi ko kanina kapag nagkakaedad, tumataas po yung risk. Also yung family history. Kung meron ang mami nyo or lola nyo, pwede pong mapasa sa inyo yung maling gene and mag-manifest po sa inyo yung cancer. Pwede rin po sa lifestyle, sa mga kinakain, lalo na kung medyo mataas sa processed food. Advocate po talaga ako ng pag-iwas sa mga processed food. Yan po yung mga nakadelata, mga nakapakete, iwasan po natin yan. Ang damihan po natin ang pagkain ng mga whole foods. Of course, yung painigarilyo, number 1 cause or number 1 risk factor ng kahit anong cancer sa katawan, yung pag-inom ng alak. And sa mga kababaihan po na medyo maaga yung kanilang menstruation or maaga dinatnan. At sobrang late naman nagkaroon ng menopause. Kasi kapag maaga po kayo dinatnan at sobrang late ng inyong menopause, ang tagal po ng exposure nyo sa hormone na estrogen. And kapag matagal ang exposure sa estrogen, medyo mataas din po ang risk for breast cancer. Ilan din po sa mga risk kapag medyo overweight, kapag medyo obese, or may mga exposure sa iba't ibang chemicals sa environment. Dok, paano makaiwas dito? So dito po papasok yung kahalagahan ng paggawa ng self-breast examination. So ito gawin nyo po every month. Yung inyong kamay, ilagay nyo po sa likod ng inyong ulo. Tapos, inspect nyo lang po yung inyong dibdib. Maganda kung may salamin. So, inspect nyo lang po. Kamusta yung balat? Tingnan nyo. Kamusta yung inyong tingnan nyo po kung may mga discharge, kung kumukulubot yung balat, kung nagkakaroon ng rashes, or baka may nakakapa kayong mga matitigas na bukol. Pangalawa, after nyo po tingnan, kapain nyo na rin po. So, gamitan nyo po ng dalawang daliri nyo. So, yung iba, dito nag-i-start sa labas, tapos paikot, papunta sa gitna. Yung iba naman, sa gitna nag-i-start, palabas, papunta sa gilid. So, kahit ano po dun yung gawin nyo. Ang mahalaga lang, masalat nyo po lahat. Very important na maging familiar po kayo sa itsura, tsaka sa presence ng mga kakaibang bukol na nakakapa nyo sa dibdib nyo. Also, aside from that, yung tinatawag nating screening mammogram. Ito po nirecommend ng American College of Radiology na pagpatong ng 40 years old na mga kababaihan ay dapat nag-undergo na ng screening mammogram. So, kahit wala pong mga sintomas. Dito po kasi nakikita natin yung mga early signs or early detection ng mga bukol. Remember, pag cancer po kasi, ang number 1 way para maganda yung inyong prognosis or para mas maganda yung paggaling natin sa cancer is early detection. So, ito po example ng breast mammogram ng normal na pasyente. So, nag-undergo lang siya ng screening, wala siya nararamdaman. So, ito yung kanyang kanan na dibdib. So, very smooth,
Wala pong bukol na makikita. Itong mga yan, yung mga puti-puti na yan, normal po yan. Mga normal breast tissue po yan. Tapos ito, ibang anggulo lang ng kanyang kanan na dibdib. Tapos ito naman po yung pasyenteng may bukol na nakita sa mammogram. So kung makikita natin, so ito yung normal, ito yung may bukol. Medyo mas maraming puti, tsaka mas madumi tingnan yung pasyenteng may bukol sa mammogram. Yan. Ito yung pinakabukol niya. Kita natin wala yun dun sa kabilang breast ng normal na babae. Again, ang pagkakaroon po ng breast cancer ay dahil po sa mutation ng mga cells sa mga normal na breast tissue ng mga kababaihan. Pwede rin sa lalaki pero mas common sa babae. Ilan sa mga risk factors na nabanggit ko kanina, again, iwasan po natin ng mga yan. Kasi risk factor din po yung pagiging babae at saka yung pagkakaroon ng edad. So yung dalawang yon, hindi na po natin mababago yan, non-modifiable yan. So tanggalin na lang natin yung mga kaya baguhin. And maging proactive po tayo sa pagkapa or sa pagkilala sa ating mga dibdib. Kasi dyan natin malalaman at dyan natin unang madedetect kung may changes ba sa kalusugan natin. Kung mayroon ka ng comment down below and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages. To Ma'am Mercy, maraming salamat po sa musika na naibahagi nyo sa amin and hindi po namin kayo malilimutan. Prayers po sa mga naiwang pamilya ni Ma'am Mercy.